Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Isang matapang at hindi kanais-nais na amoy ang biglang gumising sa diwan ng ating bida. Pagmulat ng kanyang mga mata ay agad niyang nakita ang kanyang alagang aso na masayang nakadila sa kanya. Sa isipan ng ating bida ay mabilis siyang kinutubo na baka damumi na naman ang makulat na aso sa ibabaw ng kanyang kama dahil sa tindi ng amoy na sumalubong sa kanya. Ngunit bago pa man siya makakilos ay biglang umikot ang aso at walang awang itinapat ang mismong puwit nito sa kanyang mukha. Halos manlaki ang mga mata ng ating bida habang mabilis na pinagpawisan sa labis na gulat at pandidiri sa hindi inaasahang atake ng kanyang alaga. Napasigaw na lang ng buong lakas ang ating bida habang mabilis na iniaabot ang kanyang kamay upang pigilan ang nangyayari, ngunit pagmulat ng kanyang mga mata ay tuluyan siyang natauhan ng maramdaman ang kakaibang bigat sa kanyang braso. Bahagya siyang pinagpawisan habang puno ng pagtataka niyang tinitigan ang makapal at malamig na kadena ng bakal na nakapulupot sa kanyang palso, lalong lumalim ang kanyang pagkalito nang makita ang suot niyang lumang damit. At sa mga sandaling iyon ay napagtanto niyang wala na siya sa kanyang kwarto kundi nakahiga sa malamig na lapag ng isang madilim at tahimik na selda. Tula lang napatingin ang ating bida sa malamig na kadena sa kanyang palso habang pilit na inaalala kung paano siya napunta sa sitwasyong iyon. Sa kanyang isipan ay malinaw pa ang mga nangyari kahapon kung saan masaya siyang nakikipag-inuman sa isang bar kasama ang kanyang mga kakilala upang ipagdiwang ang kanyang promotion at pagtaas ng sweldo. Naalala niya kung paano sila nagkasiyahan at nagpakalasing na tila ba walang katapusan. Ngunit bago pa man niya tuluyang maproseso ang lahat ay isang matinding sakit ang biglang pamitik sa kanyang ulo. Napahigpit ang hawak ng ating bida sa kanyang sariling buhok habang napadaing sa hirap, at kasabay ng mabilis na pagtulon ng kanyang pawis ay ang marahas na pagbuhos ng mga hindi pamilyar na alaala sa kanyang isipan na lalong nagpalala sa kanyang pagkalito. Patuloy na napadaing sa matinding sakit ang ating bida habang pilit na tinatanggap ng kanyang isipan ang mga dayuhang alaala. Mula rito ay unti-unting nabuo ang pagkatao ng orihinal na nagmamay-ari ng kanyang katawan na nagngangalang Shu Chen. Kasabay ng pagkakakilanlang ito ay ang pagbuhos ng isang malungkot na nakaraan kung saan maagang nasawi ang ama nito sa isang digmaan 19 na taon na ang nakalilipas, at tuluyan ding pumanaw ang ina nito dahil sa malubhang sakit. Dahil sa sinapit na trahedya ay tanging ang kanyang pangalawang tiyuhin na lamang ang nag-aruga at nagpalaki sa kanya, at ang buong kasaysayang ito ay ganap ng naging bahagi ng mismong diwa ng ating bida. Unti-unting lumino sa isipan ng ating bida ang isang nakakagulat na katotohanan na siya ay tuluyan ng napunta sa ibang mundo. Mula sa mga patuloy na dumadaloy na alaala ay nalaman niyang ang orihinal na may-ari ng kanyang katawan ay masigasig na nagsanay ng martial arts, at naabot nito ang pinakamataas na antas ng chi refinement sa edad na 18 bago tuluyang huminto ang pag-usad ng lakas nito. Matapos iyon ay ginamit ng kanyang pangalawang tiyuhin ang mga koneksyon nito upang ipasok siya bilang isang tagapamayapa sa bayan ng Changla. Napahawak na lamang ang ating bida sa kanyang mukha habang bahagyang napangiti sa nakakatawang sitwasyon na kanyang kinakaharap, dahil kahit sa kabilang mundo ay nauwi pa rin siya sa dati niyang trabaho bilang isang alagad ng batas. Mula sa mga alaalang iyon ay natuklasan ng ating bida ang isang matinding trahedya na nangyari 3 araw bago ang kasalukuyan. Ang kanyang pangalawang tiyuhin na si Xu Pingji ay inatas ang maghatid ng napakalaking halaga ng buwis na pilak. Tahimik at maayos ang simula ng paglalakbay ng mga gwardya habang maingat nilang binabantayan ang mga kargamento. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay isang malakas na alon ang biglang hamampas at yumanig sa kanilang mga bangka sa gitna ng ilog. Sa gitna ng matinding kaguluhan ay tuluyang nawala sa tubig ang 150,000 tail ng pilak na naging dahilan ng pagbagsak ng kanilang buong angkan. Nang makarating ang balitang ito sa palasyo ay labis na nag-alab sa galit ang emperador kaya naman agad itong nagbaba ng isang walang awang hatol para sa buong pamilya. Sa mismong utos nito ay nakatakdang pugutan ng ulo si Xu Pingji makalipas ang 5 araw. At malinaw na nakikita sa isipan ng ating bida ang kaawa-awang sinapit ng kanyang tiyuhin na nakaluhod at nakagapos habang naghihintay sa pagbagsak ng dambuhalang espada sa kanyang leeg. Ngunit hindi doon natapos ang kalbaryo dahil maging ang buong angkan ay idinawit din sa sumpa. Ang lahat ng kalalakihan ay ipapatapon sa malalayong hangganan ng kaharian, habang puno ng hinagpis na inaabot ng ating bida ang mga lumuluhang kababaihan ng kanilang pamilya na nakatakdang ipadala sa Jiaofangxi na itinuturing ng lahat na isang malagim na impyerno para sa mga babae.
At bilang mismong pamangkin ni Xu Pingji ay hindi nakatakas ang ating bida sa bagsik ng batas, agad siyang tinanggal sa kanyang posisyon at walang awang itinapon sa loob ng malamig na selda. Tahimik na lamang siyang nakaupo sa lapag habang nakayuko at tinatanggap ang bigat ng mga cane ng nakagapos sa kanyang katawan, at sa mga sandaling iyon ay malinaw na tumatak sa kanyang isipan na bilang na lamang ang mga araw na natitira bago siya tuluyang hatulan at ipatapon sa pinakamalayong hangganan. 2 araw na lamang ang natitirang oras bago tuluyang isakatuparan ang itinakdang parusa. Sa pagtanto ng malagim na katotohanang ito ay halos mawasak ang isipan ng ating bida sa tindi ng gulat at panlulumo. Nanlaki ang kanyang mga mata at tuluyan siyang nawala sa sarili habang pasiga na dumaing sa matinding desperasyon. Inis na inis siyang napaisip sa kanyang sinapit dahil pakiramdam niya ay isinalang agad siya sa isang impyernong sitwasyon sa simula pa lamang ng kanyang bagong buhay. Sa mundong kinalalagyan ngayon ng ating bida na pinamumunuan ng isang mahigpit na feudal na dinastiya ay sadyang walang puwang ang karapatang pantao. Ang hangganan kung saan siya nakatakdang ipatapon ay isang masukal at nagyayelong kabundukan na kilala sa napakatinding klima nito. Karamihan sa mga bilanggong ipinapadala roon ay hindi man lang umaabot ng 10 taon sa tindi ng kalupitan ng paligid, at ang mas nakapanlulumo pa rito ay ang katotohanang mas maraming tao ang hindi na nakakarating ng buhay sa mismong destinasyon dahil sa mga aksidente at matitinding sakit na walang awang pumapatay sa kanila sa kalagitnaan pa lamang ng paglalakbay. Sa gitna ng matinding desperasyon ay biglang may sumagi sa isip ng ating bida, sa pag-asang siya ay may nakatagong kapangyarihan ay sinubukan niyang tawagin ang isang system sa pamamagitan ng pagtawag dito ng paulit-ulit habang umaasang lalabas ang isang himala na magliligtas sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtawag ay tanging katahimikan lamang ang sumagot sa kanya at walang anumang mahiwagang boses o window ang lumitaw sa kanyang harapan. Napahawak na lamang sa kanyang ulo ang ating bida habang unti-unting nilalamon ng matinding takot dahil sa napagtantong wala siyang anumang system na sandigan sa mapanganib na mundong ito. Napagtanto ng ating bida na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gumawa ng sariling paraan para iligtas ang kanyang sarili mula sa tiyak na kapahamakan. Mabilis na tumakbo sa isipan ng ating bida ang ideya ng pagtakas. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang kamao habang kinakalkala ang kanyang sariling lakas bilang isang martial artist na nasa ika-9 na antas, bagamat sadyang nakakatakot ang kanyang pisikal na kakayahan ay agad din niyang binitiwan ang ideyang ito dahil lubos niyang batid na ang pagpupumilit na makawala mula sa mga rehas na iyon ay isang imposibleng gawain sa mundong kanyang ginagalawan. Sumubok siyang maghanap ng ibang alternatibo tulad ng paghingi ng tulong mula sa kanyang mga kaibigan o mismong angkan. Ngunit muli ay sinalubong siya ng isang malamig na katotohanan na ang pamilya Xu ay hindi isang malaking angkan at magkakalayo pa ang mga miyembro nito. Bukod pa rito ay napakalaki ng kasalanang kinasasangkutan ng 150,000 tail ng pilak na nawala, kaya naman siguradong walang sinuman ang maglalakas loob na isugal ang kanilang sariling buhay upang makiusap para sa kanila sa ganitong maselang sitwasyon. Subalit sa kalagitnaan ng malalim na pag-iisip ay biglang napatigil ang ating bida nang may isang napakahalagang detalye na sumagi sa kanyang isipan. Naalala niya na ayon sa umiiral na batas ng kanilang kaharian ay maaaring gamitin ang isang malaking kabayanihan upang tumbasan at burahin ang isang mabigat na kasalanan. Ang ibig sabihin lamang nito ay mayroon pa silang natitirang pag-asa upang takasan ang itinakdang parusang kamatayan. Unti-unting gumuhit ang isang matalim na ngisi sa labi ng ating bida habang bakas ang nag-aalab na determinasyon sa kanyang paningin, at puno ng kumpiyansang inisip na ang tanging paraan upang maligtas silang lahat ay ang mismong paghahanap at pagbawi sa mga nawawalang pilak. Ngunit mabilis ding naglaho ang ngiti ng ating bida nang muli siyang sampilan ng katotohanan ng kanyang sitwasyon. Nakakulong siya sa loob ng isang mahigpit na selda at wala siyang hawak na anumang detalye o ebidensya tungkol sa nawawalang buwis. Batid niyang kahit sumigaw pa siya ng buong lakas upang humingi ng tulong ay paniguradong walang mag-aabala sa kanya sa loob ng madilim na lugar na iyon. Kasabay ng unti-unting pagkabigo ay bigla na lamang umalangaw-ngaw ang mga yabag ng paa mula sa pasilyo ng piitan. Dahan-daang lumapit ang dalawang figure at huminto sa mismong tapat ng kanyang rehas kung saan mahigpit na nagpaalala ang kalapit na gwardya na mayroon lamang silang napakaikling oras para mag-usap na katumbas ng pagkaubos ng isang insenso. Magalang namang nagpasalamat ang panauhing nakasuot ng asol na damit bago ito tuluyang humarap sa ating bida na tahimik pa ring nakaupo sa malamig na lapag. Pag-alis ng gwardya ay tuluyang bumungad sa ating bida ang kalmadong mukha ng kanyang panauhin na nagngangalang Xu Xinian. Siya ang sariling anak ng kanyang tiyuhin na si Xu Pingji kaya naman malapit na pinsan niya ito.
bagamat mayroon itong maamo at formal na panlabas na anyo bilang isang magaling na iskolar na nag-aaral sa Yanlo Academy ay lubos na kilala ng ating bida ang tunay na ugali nito. Sa likod ng kanyang matalinong imahe ay sadyang napakahusay ni Shu Xinian na magbitiw ng mga matatalim at mapanuksong salita na madalas nagpapatahimik sa sinumang kanyang kausap. Mabilis na tumayo ang ating bida at lumapit sa mga rehas habang seryosong nakikinig sa sasabihin ng kanyang pinsan. Malamig na ipinaliwanag ni Shu Xinian na ginamit nito ang huling natitirang yaman ng kanilang pamilya upang suhulan ng 300 tael ang mga sundalong magbabantay sa paglalakbay ng ating bida papunta sa hangganan. Kaya naman makakasiguro siyang walang mangyayaring anumang masama o aksidente sa kalagitnaan ng daan. Sa isipan ng ating bida ay labis siyang nagtaka dahil malinaw sa kanyang alaala na hindi naging maganda ang pakikitungo ng orihinal na may-ari ng kanyang katawan kay Shu Xinian noon pa man. Dahil dito ay agad niyang tinanong kung ano naman ang magiging kahihinatnan ng kanyang pinsan sa gitna ng matinding trahedyang kinakaharap ng kanilang angkan. Tahimik na pumikit si Shu Xinian at fumalukip-kap bago kalmadong ibinunyag na tuluyan na siyang tinanggalan ng titulo at posisyon sa lipunan, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay hindi na niya kailangang dumanas ng parusang pagpapatapon, dahil mismong ang mga iginagalang na guro mula sa kanyang akademya ang nakialam at patuloy na nagpoprotekta sa kanyang kaligtasan. Malamig ngunit may halong pag-aalala na nagpayo si Shu Xinian na unahin na lamang ng ating bida ang kanyang sariling kaligtasan. Mahigpit nitong ipinaalala na sa sandaling makarating siya sa malayo at mapanganib na hangganan ay kailangan niyang higit na kontrolin ang kanyang sariling emosyon at gawin ang lahat ng paraan upang patuloy na mabuhay kahit gaano pa man kahirap ang sitwasyon. Tahimik na lamang na napatingin ang ating bida sa mga rehas habang maigi niyang pinagmamasdan ang malungkot na anyo ng kanyang pinsan na bahagyang nakayuko sa labas ng selda. Sa mga sandaling iyon ay mabilis na pinagpawisan ang ating bida dahil sa isang mabigat na kutob na biglang nabuo sa kanyang isipan. At doon niya tuluyang napagtanto na malamang ay hindi lamang simpleng titulo at posisyon sa lipunan ang sapilitang kinuha mula kay Shu Xinian bilang kapalit ng kanyang buhay. Patuloy na tumakbo sa isipan ng ating bida ang kalagim-lagim na sasapitan ng kanilang angkan. Batid niyang ang pangalan ni Shu Xinian ay tuluyan ng malalagay sa listahan ng mga hamak na alipin kung saan maging ang mga susunod nitong henerasyon ay hindi na kailanman mabibigyan ng pagkakataong makilahok sa mga opisyal na pagsusulit upang maiahon ang kanilang sarili. Bukod pa rito ay isang matinding bangungot ang naghihintay sa mga kababaihan ng pamilya Shu na nakatakdang ipadala sa Jiaofangxi makalipas ang 2 araw upang dumanas ng walang katapusang pang-aalipusta. Bilang isang marangal na iskolar ay napakabigat para kay Shu Xinian na dalhin ang ganitong uri ng kahihiyan at patuloy na mabuhay sa kabisera na tila walang nangyari. Kasabay ng mga kaisipang ito ay biglang nanlaki ang mga mata ng ating bida habang mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso nang tuluyan niyang mapagtanto na pumarito ang kanyang pinsan hindi lamang para magpaalam kundi dahil wala na itong balak na patuloy pang mabuhay pagkatapos ng lahat. Sa tindi ng kanyang pagkabigla ay mabilis na dinaluhong ng ating bida ang mga rehas ng selda at malakas itong hinawakan dahilan upang umalangaw ang kalabog ng kanyang mga kadena. Bakas ang matinding pagkagulat at desperasyon sa kanyang mukha habang pasigaw niyang kinompronte si Shu Xinian kung mayroon ba itong balak na kitilin ang sarili nitong buhay. Halatang natigilan si Shu Xinian at bahagyang pinagpawisan dahil hindi niya inaasahang mababasa agad ng kanyang pinsan ang pilit niyang itinatagong plano. Sa kabilang banda ay nanatiling seryoso ang mukha ng ating bida habang matalim na nakatitig sa kanyang kausap, at sa mga sandaling iyon ay ipinaramdam niya sa pamamagitan ng kanyang matapang na paningin na hindi siya papayag na basta na lamang sumuko ang sinuman sa kanilang pamilya nang walang kalaban-laban. Imbes na sagutin ng maayos ang tanong ay mabilis na tumalikod si Shu Xinian at malamig na sinabi sa ating bida na wala na itong pakialam sa kanyang magiging desisyon. Nagsimula na siyang maglakad palayo sa madilim na pasilyo ng piitan, ngunit bago pa man siya tuluyang makalabas ay sandali siyang huminto at bahagyang lumingon pabalik, bakas ang matinding lungkot at bigat sa kanyang dibdib habang mahina at seryosong ibinilin sa ating bida na gawin nito ang lahat upang patuloy na mabuhay. Matapos magbilin ay tuluyan nang tumalikod si Shu Xinian at dahan-dahang naglakad palayo. Ngunit hindi makapapayag ang ating bida sa malagim na plano ng kanyang pinsan kaya naman mahigpit at nanggigil niyang hinawakan ang mga rehas ng kanyang selda. Para sa kanya ay isang malaking kalokohan ang pagsuko ng walang laban lalo na at batid niyang hindi pa ito ang tamang oras para mawalan ng pag-asa. Bago pa man tuluyang makalayo ang kanyang kausap ay mabilis na inilabas ng ating bida ang kanyang kamay sa pagitan ng mga kahoy na rehas upang mahigpit na hawakan ang damit ni Shu Xinian kasabay ng malakas na pagpigil dito.
Bahagyang pinagpawisan at bakas ang gulat sa mukha ni Shu Xinian nang mapalingon ito dahil sa mahigpit na pagkakapigil sa kanyang braso. Mababakas naman ang nag-aalab na determinasyon sa mga matatalim na mata ng ating bida habang seryosong nakadikit sa mga kahoy na rehas ng selda. Walang anumang paligoy-ligoy at puno ng diin niyang inutusan ang kanyang pinsan na gumawa ng paraan upang makakuha ng mga dokumento at opisyal na ulat tungkol sa kaso ng nawawalang buwis na pilak, na nag-iiwan ng malinaw na mensahe na buo na ang kanyang desisyong lumaban para sa kanilang kaligtasan. Mabilis na hinayla ng ating bida ang manggas ng damit ni Shu Xinian dahilan upang mapahinto ang kanyang pinsan at nagtatakang magtanong kung para saan ang mga hinihinging dokumento. Sa isipan ng ating bida ay batid niyang paniguradong iisipin ni Shu Xinian na nasisiraan na siya ng bait kung direktang aaminin na balak niyang lutisin ang nakakalitong kaso. Dahil dito ay pilit na lamang siyang ngumiti habang gumagawa ng palusot na gusto lamang daw niyang malaman ang buong detalye ng pangyayari upang mamatay ng walang dalang anumang pagsisisi o katanungan. Kalmado namang sumagot si Shu Xinian na nabasa na niya ang ulat at maaari na lamang niya itong idalye gamit ang kanyang sariling salita, ngunit hindi pa man siya nakakatapos sa pagpapaliwanag ay agad na itong tinanggihan ng ating bida ng buong lakas dahil lubos niyang alam na kailangan ng kanyang sariling mga mata upang maingat na masuri ang bawat nakasulat na ebidensya. Seryosong ipinaliwanag ng ating bida na walang silbi ang simpleng pagkukwento lamang kaya mariin niyang inutusan si Shu Xinian na isulat ang lahat ng detalye sa isang papel. Batid niyang kailangan niya ang bawat maliit na impormasyon tungkol sa kaso upang makabuo ng tamang plano at masuri ito ng maigi. Sandaling natigilan si Shu Xinian habang tahimik na pinagmamasdan ang nag-aalab na determinasyon sa mga mata ng kanyang pinsan. Matapos ang maikling katahimikan ay tuluyan siyang pumayag at mahinahong nagbili na maghintay lamang ito ng sandali. Pinanood na lamang ng ating bida ang pag-alis ni Shu Xinian sa madilim na pasilyo ng piitan, at sa mga sandaling iyon ay formal nang nagsimula ang kanyang laban upang bawiin ang kaligtasan ng kanilang buong pamilya. Malalim na napabuntong hininga ang ating bida upang kalmihan ang kanyang sarili matapos ang tensyonadong pag-uusap na iyon. Bilang isang dating alagad ng batas sa modernong mundo ay alam niyang ang tatlong pinakamahalagang sandata sa paglutas ng krimen ay ang masusing pagsusuri sa mismong pinangyarihan, ang mga kuha ng surveillance, at ang autopsiya sa bangkay. Ngunit muli siyang naharap sa isang malaking balakid dahil sa kaso ng nawawalang buwis ay walang sinumang namatay, sadyang walang anumang makabagong teknolohiya sa sinaunang panahong iyon, at lalong hindi siya makalabas sa madilim na seldang kanyang kinalalagyan upang mag-imbestiga. Sa kabila ng patong-patong na limitasyong ito ay hindi tuluyang nawala ng pag-asa ang ating bida. Dahil lubos niyang batid na ang mga opisyal na dokumentong kanyang hinihintay ay may kakayahang buuin muli sa kanyang isipan ang eksaktong sitwasyon ng pinangyarihan ng krimen. Mahigpit na nakakapit ang ating bida sa mga rehas habang seryosong nakatitig sa kawalan. Bahagya siyang pinagpawisan ngunit mababakas sa kanyang mga mata ang hindi matitinag na determinasyon dahil lubos niyang batid na ang lahat ng mga susunod na mangyayari ang pinal na magdidikta kung ang kanilang buong angkan ba ay mabubuhay o tuluyang mamamatay. Samantala sa labas ng malaki at tahimik na piitan ay mabilis na umalangaw-ngaw ang mga nagmamadaling yabag ng paa na papalayo, na nagpapahiwatig na ang napagkasunduang plano para sa kanilang nag-iisang pag-asa ay tuluyan ng isinasakatuparan. Makalipas ang ilang sandali ay mabilis na bumalik si Shu Xinian sa tapat ng selda habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Agad niyang inabot sa ating bida ang isang nakalulyong papel mula sa pagitan ng mga rehas, at seryosong ipinaliwanag na buong ingat niyang isinulat ang lahat ng detalye ng kaso mula sa kanyang memorya nang walang kulang kahit isang salita. Mabilis itong kinuha ng ating bida at tuluyang umupo sa malamig na lapag upang simulan ang malalim na pagsusuri. Kasabay nito ay kalmadong nagpaalam na si Shu Xinian dahil naubos na ang maikling oras ng kanyang pagbisita. Subalit sa halip na sumagot ay nanatiling tahimik at lubos na nakatutok ang ating bida sa mga impormasyong nasa kanyang harapan, kaya naman tahimik na lamang siyang pinagmasdan ng kanyang pinsan bago ito tuluyang lumisan sa madilim na pasilyo ng piitan. Tahimik at puno ng kalungkutan ang mga mata ni Shu Xinian habang nakatingin sa kawalan bago siya tuluyang magpasya na umalis. Bahagyang umihip ang malamig na hangin sa loob ng pasilyo na nagpatangay sa kanyang buhok at laso, kasabay ng pagguhit ng isang malungkot ngunit mapayapang ngiti sa kanyang mga labi na tila batanggap na niya ang kanyang magiging kapalaran. Sa kabilang banda ay nanatiling tahimik na nakaupo sa madilim at malamig na sahig ng selda ang ating bida habang seryoso at malalim na sinusuri ang mga dokumentong hawak niya.
Habang nakatutok siya sa pagbabasa ay tuluyan ng umalangaw-ngaw ang huling poem at bili ni Shu Xinian mula sa labas ng mga kahoy na rehas kung saan mahinahon at puno ng pag-aalala nitong sinabi na mag-ingat ang ating bida sa lahat ng pagkakataon. Matapos matanggap ang dokumento ay agad na ibinuko ng ating bida ang papel at seryosong sinimulang tignan ang mga nilalaman nito. Subalit makalipas ang ilang sandali ng matinding pagtitig ay bigla na lamang siyang napaisip at napatigil dahil sa isang nakakatawang ngunit malubhang problema. Habang bahagyang pinagpapawisan at pilit na ngumingiti ay napagtanto niya sa kanyang sarili na sadyang napakahalaga pala talaga ng pag-aaral at pagbabasa sa ganitong uri ng mga sitwasyon, dahil ang orihinal na may-ari ng kanyang kasalukuyang katawan ay lubos na mangmang at walang anumang kakayahang magbasa. Kaya naman ang muli niyang suriin ng malapitan ang papel ay tila ba mga kakaibang guhit at mahika lamang ang bumungad sa kanyang mga paningin, kung saan kahit anong pilit niyang unawain ay talagang hindi niya makilala o maintindihan ang kahit na anong nakasulat doon upang simulan ang kanyang investigasyon. Bumalik ang senaryo 3 araw na ang nakalipas dakong kalahati matapos ang ika-6 ng umaga. Makikita ang tiyuhin ng ating bida na si Xu Pingji na seryoso at buong tapang na pinamumunuan ng isang pangkat ng mga gwardya upang bantayan ang isang karwaheng puno ng mga kahon na naglalaman ng mahalagang buwis na pilak papasok sa kabisera. Naging tahimik at maayos ang kanilang mahabang paglalakbay hanggang sa sumapit ang 7:15 minuto ng umaga kung saan nakarating ang kanilang buong puwersa sa kalye ng Guangnan. Subalit pagkatawid pa lamang ng kanilang karwahe at mga kabayo sa isang malaking tulay na bato na nakatayo sa ibabaw ng malawak na ilog ay doon na nagsimula ang hindi inaasahang kababalaghan nang bigla na lamang umikot at umihip ang isang napakalakas at kakaibang hangin na bumalot sa kanilang buong paligid. Dahil sa biglaang pag-ihip ng malakas at kakaibang hangin ay labis na natakot at nagwala ang mga kabayong humihila sa karwahe. Tuluyan nang nawalan ng kontrol ang mga ito kaya naman mabilis silang nagtungo sa gilid ng tulay at nahulog pababa sa malalim na ilog kasama ang mga kahon ng buwis na pilak na mahigpit na binabantayan ni Xu Pingji. Ilang sandali lamang matapos ang nakakagimbal na pagkahulog na iyon ay bigla na lamang umalangaw-ngaw ang isang napakalakas at nakabibinging pagsabog mula mismo sa ilalim ng tubig. Ang matinding lakas ng pagsabog na ito ay naging dahilan upang tumalsik ng napakataas ang tubig sa ilog at lumikha ng mga dambuhala at maputik na alon na tila ba gustong abutin ang kalangitan. Patuloy na nakasaad sa mga detalye ng nakakagimbal na insidente na matapos ang malakas na pagsabog ay mabilis na tumalon sa ilalim ng ilog ang mga gwardya upang paspusang hanapin ang mga nahulog na buwis, subalit sa kasamaang palad ay umaabot lamang sa 1,250 tael ng pilak ang matagumpay nilang nakuha, habang ang natitirang mas malaking halaga ay tila ba tuluyan ng naglaho na parang bula ng walang iniwang anumang bakas. Sa kabilang banda ay muling bumalik ang eksena sa kasalukuyang kalagayan ng ating bida sa loob ng madilim na selda. Sa halip na makahanap ng sagot ay makikita ang labis na pamumutla ng kanyang mukha at panlalaki ng kanyang mga mata habang malamig na pinagpapawisan at tahimik na nakatitig sa papel. Umalangaw-ngaw ang isang malakas at nakakatawang reaksyon ng tila pagluwa ng dugo mula sa kanya dahil sa matinding pagkabigla at pagkadismaya. Tuluyan na siyang nawala nang masabi ng muli siyang sampelan ng katotohanan na kahit gaano pa man kaganda ang kanyang determinasyon na lutisin ang kaso ay sadyang wala itong silbi, lalo na at hindi niya magawang basahin at intindihin ang kahit isang salita mula sa dokumentong kanyang hawak dahil sa lubos na kamangmangan ng kanyang kasalukuyang katawan. Sa kabilang dako ay ipinakita ang marangya at malaking gusali ng Jingzhou Prefecture kung saan nakatayo ang dalawang malalaking estatwa ng leon na tila ba mahigpit na nagbabantay sa mismong pasukan nito. Samantala sa loob ng pribado at tahimik na bulwagan ng nasabing gusali ay kasalukuyang nagaganap ang isang formal na pagpupulong sa pagitan ng tatlong mahahalagang indibidwal. Nakaupo sa kaliwang bahagi ang isang mahigpit na opisyal na nakasuot ng madilim na pulang kasuotan habang sa gitnang bahagi naman ay isang lalaking nakaputi at bughaw na seryosong nakatutok sa pagbabasa ng hawak nitong dokumento. Sa kanang bahagi rin ng silid ay tahimik lamang na nakaupo ang isang babaeng nagtataglay ng kulay rosas na buhok. Makalipas ang ilang sandali ng matinding katahimikan sa pagitan nila ay dahan-dahang hinawakan at hinimas ng opisyal na nakapula ang kanyang manipis na balbas kasabay ng bahagyang pag-ubo upang basagin ang katahimikan at makuha ang atensyon ng kanyang mga kasama sa loob ng silid. Formal na nakilala ang opisyal na nakapula bilang si Chen Hanguang na kasalukuyang gobernador ng Jingzhou Prefecture. Habang seryosong hinihimas ang kanyang balbas ay ipinabatid niya ang isang napakahigpit na utos mula mismo sa mahal na hari.
mariin niyang sinabi na kailangan nilang mahanap at mabawi ang nawawalang buwis na pilak bago pa man isagawa ang nakatakdang parusang pagpugot ng ulo sa tiyuhin ng ating bida na si Xu Pingji. Kasabay nito ay malalim siyang napabuntong hininga at sinabing mayroon na lamang silang natitirang 2 araw upang isakatuparan ang misyon dahilan upang labis siyang pagpawisan sa matinding kaba. Samantala batay sa itinuturong direksyon ng usapan ay mahinahong nagsalita ang kasamahan nilang nakaputi at bughaw mula sa kanyang kinauupuan. Seryoso niyang pinaalalahanan sina Chen Hanguang at ang kasamahan nilang may kulay rosas na buhok na tila ba walang pakialam at masaya lamang na kumakain na kailangan na nilang kumilos ng mabilis at huwag nang sayangin ang maikling oras na natitira para sa kanila. Formal na ipinakilala ang lalaking nakaputi at bughaw bilang si Li Yuchen na isang opisyal at nagtatrabaho para sa maharlikang organisasyon ng paniktik na tinatawag na Night Watchman. Habang seryosong hawak ang kanyang dokumento ay nagtanong siya kay Chen Hanguang kung mayroon ba silang anumang bagong impormasyon na nakuha mula kay Xu Pingji. Sumagot naman si Chen Hanguang nang may halong pagkadismaya habang nakahalukip-kap ang kanyang mga braso. Ipinaliwanag niya na isa lamang itong hamak na mandirigma na walang ibang ginawa kundi ang paulit-ulit na sumigaw ng kawalang katarungan. Idinagdag pa ng gobernador na maski ang tiyuhin ng ating bida ay sadyang walang kaalam-alam kung paano tuluyang nawala ang mga buwis na pilak na kanyang binabantayan. Pagkatapos nito ay sumali naman sa usapan si Chu Kaiwei. Batay sa itinuturong direksyon ng usapan ay mahinahon niyang ipinahayag na ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahang samuri ng enerhiya o chi upang maijing obserbahan at tignan ang nasabing bilanggo. Formal na ipinakilala si Chu Kaiwei na nagtataglay ng kulay rosas na buhok at kilala bilang pinakabatang disipulo ng direktor ng Sishanjian. Habang nakangiti at masayang kumakain mula sa hawak niyang kawayan ay mahinahon niyang kinumpirma na hindi nagsisinungaling si Xu Pingji batay sa kanyang ginawang pagsusuri. Kasunod nito ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Chen Hanguang habang seryosong nakaupo at sapo ang kanyang noo dahil sa matinding pamamroblema. Ipinahayag niyang sumailalim na sa matinding investigasyon at pagtatanong si Xu Pingji kung saan masusi nilang siniyasat ang lahat ng mga naging koneksyon nito pati na rin ang buong katayuan nito sa pananalapi. Matapos itong pakinggan ay nagbigay rin ng kanyang pananaw si Li Yuchen habang seryosong nakatingin sa hawak nitong dokumento. Sinabi niyang sa tulong ng kakayahang samuri ng enerhiya mula kay Chu Kaiwei ng Sishanjian ay tuluyan na nilang naalis si Xu Pingji sa listahan ng mga sospek. Subalit sa kabila ng pagpapatunay na inosente ito sa mismong pagnanakaw ay malungkot niyang idinagdag na dahil sa pagkawala ng buwis na pilak ay nananatili pa ring may malaking pananagutan si Xu Pingji sa kanyang naging kapabayaan sa tungkulin kaya naman sadyang imposibleng matakasan ito ang nakatakdang parusang kamatayan. Sa kalagitnaan ng kanilang seryosong pag-iisip ay makikita si Chu Kaiwei na walang anumang pakialam sa mundo at masaya lamang nang umunguya ng hawak nitong tubo. Matapos sipsipin ang matamis na katas nito ay casual na lamang niyang iniluwa ang sapal na mabilis namang lumipad sa hangin. Dahil sa kanyang ginawa ay mababakas ang matinding pagkainis sa mukha ni Li Yuchen na seryosong nagbabasa ng dokumento sa kanyang tabi. Tila ba nagdilim ang paningin ni Li Yuchen habang pinagmamasdan ang iniluwa ni Chu Kaiwei na dumaan mismo sa kanyang harapan. Napabuntong hininga na lamang si Li Yuchen sa labis na pagkadismaya dahil sa kakulaitan ng kanyang kasama habang patuloy na bumabagsak ang mga basa at iniluwang sapal ng tubo sa ibabaw ng isang papel sa mesa na unti-unti na palang napupuno ng mga pinagmuyaan ni Chu Kaiwei. Labis na nakatutok at matalim ang mga mata ni Li Yuchen habang sinusundan ng tingin ang lumipad na sapal ng tubo na iniluwa ni Chu Kaiwei. Nang mapansin niyang papalabas ito sa direksyon ng papel ay mabilis at palihim niyang ginamit ang kanyang panloob na enerhiya. Gamit ang kanyang kamay na nababalutan ng asul na liwanag ay malakas niyang hinampas ang ilalim ng kahoy na mesa. Dahil sa puwersa ng hangin na nalikha mula sa kanyang ginawa ay matagumpay na nagbago ang direksyon ng lumilipad na sapal at saktong bumagsak ito sa ibabaw ng papel kung saan nakatipon ang iba pang mga pinagmuyaan. Makikita ang labis na ginhawa at kapayapaan sa nakapikit at maamong mukha ni Li Yuchen tila ba nabunutan ng malaking tinak sa dibdib habang mahinahon at pabulong niyang sinabi sa kanyang sarili na naging maayos at perpekto ang paglapag nito. Makalipas ang ilang sandali ay biglang umalangaw ang mga nagmamadaling yabag ng paa patungo sa loob ng bulwagan. Isang tagapaglingkod ang hingal na pumasok at mabilis na lumapit kay Chu Kaiwei habang maingat na may bitbit na mga bagay. Nang makalapit ay magalang niyang iniabot kay Chu Kaiwei ang isang liham na nagmula raw sa isang kapwa-disipulo ng Sishanjian. Bukod sa nasabing liham ay bakas ang kaba habang nauutol pa niyang iniabot ang isang supot na naglalaman ng mga maiinit na siopaw na sadyang ipinadala rin para sa kanya.
Habang hawak ang isang mainit na siopaw at ang isang maliit na piraso ng papel ay bakas ang gulat sa malalaking mata ni Chu Kaiwei nang simulang basahin ang mensaheng nakasulat dito. Mahinahon niyang ibinahagi sa kanyang mga kasama na ayon sa pinakabagong ulat ng kanyang mga tauhan ay may natuklasan silang mahalagang impormasyon. Agad namang nagsalita si Chen Hanguang nang may seryoso at madilim na ekspresyon sa mukha at sinabing sa kabuuan ng 20 milyang sakop ng ilog ay sadyang walang anumang nakitang bakas ng masamang enerhiya o presensya ng mga halimaw sa ilalim ng tubig. Sumang-ayon naman dito si Li Yuchen na may malalim ding iniisip habang idinagdag na maging sa mismong Pampang ay wala rin silang natagpuang anumang senyales ng mga kakaibang nilalang. Dahil sa sobrang pagkadismaya sa takbo ng kanilang investigasyon ay malakas na hinampas ni Chen Hanguang ang kanyang kamao sa ibabaw ng mesa, halos sumabog sa galit ang gobernador habang malakas na nagrereklamo kung saan maaaring dalhin ang 150,000 tael na pilak. Gayong paniguradong kailangan din naman itong iahon sa Pampang mula sa ilog, punong ng pagkabigo at kabanyang idinagdag na 3 araw na ang nakalipas ngunit ni isang bakas ng mga salarin ay hindi man lang nila matagpuan. Kaya labis siyang namamrobal mo kung sino ang sasalo ng mabigat na parusa kapag tuluyan nilang hindi nabawi ang buwis. Sa gitna ng tensyonadong usapan ay nanatiling kalmado si Li Yuchen at seryosong napahawak sa kanyang baba habang nagtatanong kung mali ba ang direksyon ng kanilang ginagawang pagsisiyasat. Iminungkahi niyang malaki ang posibilidad na hindi gawa ng isang halimaw o masamang espiritu ang nasabing pagnanakaw. Hindi makapaniwala si Chen Hanguang sa narinig kaya naman mabilis siyang tumayo at ikinuyom ang kanyang kamao habang nagtatanong kung saan nagmula ang kakaiba at malakas na hangin kung hindi ito kagagawa ng isang halimaw. Samantala sa loob ng madilim na selda ay makikitang seryosong nakaupo ang ating bida habang malalim na sinusuri ang dokumentong hawak niya. Bakas ang matinding pagkadesperado at pawi sa mukha ni Chen Hanguang nang ipagpatuloy niya ang kanyang pagrereklamo kung paanong bigla na lamang naglaho na parang bula ang mga mabibigat na pilak matapos itong mahulog sa ilog. Kasabay ng mga katanungang ito sa labas ay bigla na lamang nanlaki ang mga mata ng ating bida tila ba may isang malaking ideya ang mabilis na pumasok sa kanyang isipan. Muling bumalik sa kanyang imahinasyon ang nakakagimbal na senaryo ng napakalakas na pagsabog sa ilog kung saan tumalsik ang napakataas na haligi ng tubig at mga naglalakihang bato. Malalim niyang pinag-isipan kung paanong ang isang simpleng pagbagsak sa tubig ay lilikha ng ganoon kataas na alon na may kakayahan pang biyakin ang magkabilang pampang ng ilog. Habang mahigpit na nakadiin ang kanyang hinlalaki sa dagwang papel ay tila ba unti-unti nang napagtatagpi-tagpi ng ating bida ang mga detalye sa likod ng mga nakasulat na karakter na nagbibintang sa isang halimaw bilang pangunahing salarin sa krimen. Batay sa malalim na kasaysayan ng mundong iyon ay sadyang totoo at umiiral ang mga nakakatakot na halimaw. Mula pa noong sinaunang panahon ay patuloy nang nabubuhay ang lahi ng mga demonyong ito kung saan walang humpay silang nakikipaglaban at nagpapatayan laban sa sangkatauhan upang sakupin at kainin ang isa't isa. Sa pinakaloob ng Laks ang naglalakihang bundok sa bahaging Katimugan ay nakatayo ang pinakamalaki at pinakasentro ng kanilang kapangyarihan na tanyag sa tawag na kaharian ng Laks ang halimaw kung saan naglipana ang mga naglalakihang nilalang na may mapupulang mata. Subalit bumalik ang alaala 500 taon na ang nakalipas kung saan naganap ang isang napakalaking digmaan, sa ilalim ng banal na gabay at matatag na pamumuno ng mga tagasunod ng Budismo ay buong tapang na nagdeklara ng malawakang digmaan ang mga bansa mula sa kanluran laban sa kaharian ng Laks ang halimaw sa timog. Ang walang awang patayan at sagupaan ay nagpatuloy sa loob ng mahabang 60 taon na nagbunga ng labis na pagkasira ng mga lupain. Sa huli ay matagumpay nilang napuksa at tuluyang pinatag ang buong kaharian ng mga halimaw na nag-iwan na lamang ng mga gibang pader at mga dagwang sandata sa ilalim ng madilim at tiwangwang na larangan ng digmaan. Patuloy na isinalaysay ang mahabang kasaysayan ng labanan kung saan tinawag ang digmaang ito sa mga sinaunang libro bilang Jiezi Demon Sweeping War. Simula nang maganap ang malagim na trahedyang iyon ay labis na naapektuhan at hamina ang pundasyon ng buong lahi ng mga halimaw kung saan unti-unti rin silang nawalan ng mga teritoryo at naglaho sa paglipas ng panahon. Sa kabilang banda ay nagdulot naman ito ng malaking tagumpay para sa buong sekta ng Budismo kung saan tuluyang umusbong at lumawak ang kanilang impluwensya maging ang mismong doktrina na kanilang ipinalalaganap. Makalipas ang ilang sandali ay muling bumalik ang senaryo sa tahimik na bulwagan sa kasalukuyang panahon kung saan mataman na nag-uusap sina Chen Hanguang, Li Yuchen, at Chu Kaiwei. Habang malalim na hinihimas ni Chen Hanguang ang kanyang balbas ay nagtanong siya kung ano ang maaaring maging motibo o sapat na dahilan ng isang halimaw upang nakawin ang buwis na pilak na pagmamay-ari ng hari.
Sa halip na sumagot ng direkta ay seryosong ipinaliwanag ni Li Yuchen na sadyang ganoon na talaga ang nakasanayang gawin ng mga halimaw at palagi lamang nilang ginagawa kung ano ang kanilang nais nang hindi nag-iisip o inaalala ang pwedeng maging kapalit nito, dahil dito ay nanatiling tahimik at pikit mata na lamang na nag-isip si Li Yuchen, habang bakas naman ang pagkalito sa namamagang pisngi ni Chu Kaiwei na patuloy nang umunguya ng pagkain. Habang inosenteng kinakagat ang hawak na siopaw ay nagbigay ng kanyang kaisipan si Chu Kaiwei. Mahinahon niyang sinabi na kung pag-uusapan ang nakasanayang gawin ng mga halimaw ay hindi ba sadyang mas malinamnam at masarap para sa mga ito ang laman ng tao, kaya labis siyang nagtataka kung bakit nila nanaisang magnakaw ng mga pilak. Subalit makalipas ang ilang sandali ay bigla na lamang siyang namutla at matinding pinagpawisan ng mabilis na pumasok sa kanyang isipan ang salitang laman ng tao, lalo na at kasalukuyan siyang ngumunguya ng isang siopaw na may palamang karne. Dahil sa matinding kaba at pagkaasiwa ay mabilis niyang nakiusap kina Chen Hanguang at Li Yuchen na maghintay muna ng kaunti upang mabilis niyang maubos ang kanyang kinakain. Makikita namang napabuntong hininga at napasapaw na lamang sa kanilang mga noo ang dalawang opisyal dahil sa labis na pagkadismaya at pagkaubos ng pasensya sa inasal ni Chu Kaiwei sa gitna ng kanilang seryosong usapan. Matapos ubusin ang pagkain at dilaan ang kanyang daliri ay ipinagpatuloy ni Chu Kaiwei ang kanyang malalim na pagsusuri. Seryoso niyang ipinaliwanag na sa paningin ng mga ganid na halimaw ay hinding-hindi magiging kaakit-akit ang mga malamig na pilak kumpara sa isang buhay na tao. Idinagdag pa niyang kahit sabihin pang nangangailangan talaga sila ng kayamanan ay hindi hamak na mas ligtas at madali para sa kanila ang ordinaryong pagnanakaw o pangho-hold up kaysa direktang harangin ang mahigpit na binabantayang buwis sa mismong kabisera ng Dafeng na puno ng mga magagaling na bantay. Matapos marinig ang malinaw na paliwanag na ito ay seryosong napahawak sa kanyang baba si Chen Hanguang at formal na sumang-ayon. Ipinahayag niyang may malaking punto si Chu Kaiwei kaya sadyang hindi nila maaaring alisin ang posibilidad na may isang makapangyarihang tao ang nag-uutos at kumokontrol sa mga halimaw sa likod ng pagnanakaw. Kasunod nito ay nagbato naman ng mga sunod-sunod na katanungan si Li Yuchen habang malalim na nag-iisip. Seryoso siyang nagtanong kung sino ang maaaring mag-utos sa mga halimaw na nakawin ng buwis na pilak at kung ano ang sapat na dahilan nito. Nagtaka rin si Li Yuchen kung bakit kailangang ang partikular na buwis na ito ang kanilang puntiryahin at kung bakit eksaktong 150,000 tael ang kinakailangan nilang makuha. Habang patuloy na pinagpapawisan at hinihimas ang kanyang balbas ay naglabas ng isa pang teorya si Chen Hanguang. Ipinaliwanag niyang marahil ang utak sa likod ng krimen ay sadyang nangangailangan ng napakalaking halaga ng salapi ngunit hindi nito maaaring tipunin ang nasabing yaman ng lantaran, kaya naman ang malaking buwis na pilak ang direktang napag-initan at pinuntirya nito. Sumang-ayon naman dito si Chu Kaiwei habang mahinahong nakaupo at nakikinig sa usapan. Makalipas ang ilang sandali ay seryosong ibinahagi ni Li Yuchen ang kanyang mga napagtanto. Ipinunto niyang sadyang pabago-bago at walang tiyak na ruta ang pagpapadala ng buwis na pilak kung saan mismong si Xu Pingji lamang ang nagdedesisyon nito sa huling sandali. Subalit lubos na nakapagtataka kung paanong nakapag-abang at nakapagtago na agad ang mga halimaw sa mismong ilog na kanilang daraanan bago pa man sila dumating. Dahil sa lohikang ito ay mariing idinagdag ni Li Yuchen na napakalaki ng posibilidad na mayroong kasabwat o traidor mula mismo sa loob ng hanay ng mga gwardya. Upang makasigurado sa nasabing hinala ay nagmungkahi si Chen Hanguang na magtungo sila sa Yanlu Academy upang humingi ng tulong sa mga santo ng Confucianismo para isagawa ang isang ritual na susuri sa puso at isipan ng mga sangkot. Subalit pagkarinig nito ay biglang napatayo si Chu Kaiwei nang may matinding inis at nanlilisik na mga mata. Habang nakapamewang ay galit siyang nagtanong kung minamaliit ba ng dalawang opisyal ang eksaktong kakayahan sa pagsusuri ng enerhiya ng kanilang si Shenjian. Dahil sa kanyang biglaang pag-amok ay labis na nagulat at pinagpawisan si Li Yuchen habang napaiwas naman ng tingin at napaubo na lamang si Chen Hanguang sa kaba. Sa huli ay pika na ipinagdiinan ni Chu Kaiwei na malinaw na niyang sinabi kanina pa na ang lahat ng mga sundalong kasama sa pagbabantay ng pilak ay talagang inosente at walang anumang kaalam-alam sa nangyaring krimen bago niya tuluyang binitiwan ang salitang magaspang at walang modo ang mga mandirigma dahil sa labis na pagkadismaya. Makalipas ang ilang sandali matapos niyang magreklamo ay biglang tumayo si Chu Kaiwei at mabilis na naglakad papalabas ng silid ng walang pag-aatubili. Habang pinapagpag ang kanyang manggas ay nagdesisyon siyang tuluyan ng lisanin ng Jingzhou Prefecture at takasan ang nakakabagot na usapang iyon bago pa man tuluyang lumubog ang araw dahil mas nais niyang magtungo sa palasyo upang hanapin ang panganay na prinsesa.
Kasabay ng kanyang paglalakad ay mabilis na naglayag ang kanyang imahinasyon kung saan tila ba nakalutang siya sa kalangitan kasama ang napakaraming masasarap na putahe habang nagniningning ang kanyang mga mata at naglalaway dahil alam niyang ang mga obra maestra ng mga kusinero mula sa palasyo ay sadyang pinakamataas ang kalidad at walang katulad sa buong mundo. Naiwan sa loob ng silid sina Chen Hanguang at Li Yuchen na muling nabalot sa seryosong tensyon. Bakas ang matinding pag-aalala kay Chen Hanguang nang sabihin niya kay Li Yuchen na sadyang napakabagal na ng usad ng kanilang investigasyon gayong patuloy na nauubos ang kanilang oras kaya naman magalang siyang nagmungkahi kung maaari ba silang humingi na lamang ng tulong kay Lord Wei. Subalit matapos marinig ang pangalang ito ay tila ba hindi natuwa si Li Yuchen at seryoso siyang sumagot na kung ang mga opisyal ng gobyerno ay mayroong sariling sistema ng pagsusuri o Beijing evaluation ay mayroon din naman ang kanilang mga night watchman. Kaya sa madaling salita ay ito mismo ang eksaktong pagsusulit na itinalaga ni Lord Wei para sa kanya upang subukan ang kanyang kakayahan. Napabuntong hininga na lamang si Chen Hanguang habang pikit mata at paisang sumagot na kasalukuyang nakamasid at nakabantay sa kanila ang buong korte kaya sadyang hindi na sila maaaring magkamali. Bumungad ang isang malaki at nakakatakot na harapan ng kulungan na nagbibigay ng mabigat na atmosfera. Sa kabilang dako ay ipinakita ang kasalukuyang kalagayan ng ating bida sa loob ng selda na tila ba tuluyan ng nawala sa sarili. Makikita ang labis na pagkabigla at pagtulala sa kanyang mukha habang hawak ang dokumento tila ba hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang kinasasadlakan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkatulala ay biglang sumagi sa kanyang isipan ang kanyang mga naging ilusyon noon kung saan pinangarap niyang makapaglakbay pabalik sa sinaunang panahon. Sa kanyang makulay na imahinasyon ay nakita niya ang kanyang sarili na nakasuot ng marangya at eleganteng kasuotan habang masayang kumokopya ng mga sikat na tula upang magpasikat sa harap ng maraming tao na buong galit na pumapalakpak sa kanya. Bukod sa pagpapakitang gilas ay naisip din niyang gamitin ang pagkakataong iyon upang magpalipad hangin at akitin ang mga kababaihan. Sa kanyang isipan ay nakangiti siyang nagpapadala ng halik sa hangin na nagdulot naman ng matinding kilig at paghanga sa mga babaeng nakapaligid sa kanya na may mga hugis pusong mata. Subalit ang lahat ng magagandang eksenang ito ay nananatiling isang masayang panaginip lamang na sadyang napakalayo sa kanyang malagim at malamig na katotohanan sa kasalukuyan. Napabuntong hininga ng malalim ang ating bida habang nakaupo sa malamig na sahig ng kanyang selda. Hawak niya ang kanyang ulo sa labis na pagkadismaya dahil hindi niya inaasahan na sa kanyang paglalakbay sa panahong ito ay makakaranas siya ng matinding dagok mula sa lipunan. Naisip niya na kung totoong gawa ng mga halimaw ang nasabing krimen ay sadyang wala na siyang magagawa pa upang iligtas ang kanyang sarili. Subalit makalipas ang ilang sandali ay nagbago ang kanyang ekspresyon, mababakas ang matinding determinasyon sa kanyang mga mata habang litaw ang mabibigat na kadena sa kanyang palso. Mariing isiniksik niya sa kanyang isipan na hindi siya maaaring magpadala lamang sa mga haka-haka o teorya ng Jingzhou Prefecture. Kailangan niyang magsagawa ng sariling pagsusuri dahil naniniwala siyang mayroon pang natitirang pag-asa upang malutas ang kaso at makaligtas. Habang muling binabasa ang hawak na dokumento ay nagsimulang mag-isip ang ating bida gamit ang sarili niyang loika, nagtaka rin siya kung bakit nanaisin ng mga halimaw na magnakaw ng buwis na pilak gayong hindi hamak na mas ketikam-takam para sa mga ito ang laman ng tao. Idinagdag pa niya sa kanyang pagsusuri na kahit nasabihin pang kapos sa salapi ang mga halimaw ay hindi pa rin makatwiran na ang mahigpit na binabantayang buwis ang kanilang puntiryahin, subalit sa kalagitnaan ng kanyang malalim at seryosong pag-iisip ay bigla na lamang lumipad ang kanyang imahinasyon sa ibang direksyon. Nagkaroon ng hugis puso ang isa niyang mata at namula ang kanyang pisngi habang inaalala ang mga kwentong kanyang narinig noon tungkol sa mga babaeng halimaw na nagtataglay ng nakakabighaning ganda at perpektong hubog ng katawan. Umabot pa sa puntong inisip niya kung mayroon din bang mga babaeng pusa o babaeng aso sa mundong iyon. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pantasya dahil mabilis niyang iniling ang kanyang ulo at pinilig ang isipan upang gisingin ang kanyang sarili mula sa kahalayan. Muling bumalik ang kaseryosohan sa kanyang mukha habang mahigpit na hawak ang papel at pilit na ibinabalik ang kanyang imahe bilang isang kagalang-galang na lalaki bago niya ipinagdiinan sa kanyang sarili na kailangan niyang simulan muli ang kanyang seryosong investigasyon at pagsusuri.